Isang istorya kung saan ang tapang ng mga batang babae laban sa pang-aabuso ay nagbibigay buhay sa isang pangmalakasang pag-uusig sa buong bansa. Naglalantad ng isang sistema na nabahiran ng katahimikan at nangangailangan ng pagbabago. Handa ka na bang harapin ang kakaibang misteryo ng The Miriam Gang Rape? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kamusta mga kaibigan? Ako ay muling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niyo na maglalakbay sa isang krimen kung saan ginahasa at inabuso ang mga batang babae ng halos 40 na bilang ng mga lalaki. Ang isang plano na nilutos sa impyerno. Ang panggagahasa ay walang pinagkaiba sa pagpatay ng tao. Dahil sa gantong kaso ay pinapatay mo ang kaluluwa ng iyong biktima. Ang kasong ito ay tungkol sa Miriam Gang Rape. Ang Miriam Gang Rape na kinilala sa South Korea bilang ang insidente ng panggagahasa sa mga batang babae sa gitna ng paaralan ng Miriam ay isang krimeng nangyari sa Miriam, South Korea noong 2004. Hindi bababa sa 44 hanggang 120 plus na lalaking high school students ang nagtulong-tulong sa panggagahasa sa ilang mga batang babae mula sa middle school at high school sa loob na 11 buwan. Ang kaso ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa pang-aabuso ng pulisya sa mga biktima at malumanay na pagtrato sa mga salarin. Noong 14 ng Oktubre taong 2018, isang 16 na anyos na babae ay na-rape ng 5 lalaki mula sa kanyang high school sa lungsod ng Miriam, South Korea. Ang pagkakakilanlan ng biktima ay itinago upang mapanatili ang kanyang privacy at tinawag siyang The Miriam Girl. Ang marahas na kaso ng sexual na karahasan na ito ay nagdulot ng malawakang galit at humantong sa isang pampublikong pagsusuri ukol sa karaniwang pangyayari ng sexual assault sa South Korea. Ang Miriam Gang Rape case ay nagpagulat sa bansa ng South Korea, hindi lamang dahil sa kahindik-hindik na kalupitan ng krimen, kundi pati na rin sa malupit at di makatao na tugon mula sa isang miyembro ng publiko. Matapos ang pangyayari, nagkalat ang mga peking balita at mga slut-shaming na mensahe mula sa online trolls at conservative groups patungkol sa biktima. Ang kanilang itinuturong nag-udyok sa mga lalaki ay ang pagsusuot ng masyadong malaswang damit. Ang mga biktima ay naninirahan sa Ulsan at Changwon, samantalang ang mga salarin ay mula sa Miriam at Changwon. Sa simula, inakala na ang mga salarin ay mga miyembro ng isang high school gang, ngunit kaunti lang ang ebidensya ang natagpuan para dito. Nakilala nila ang unang 14 anyos na biktima sa telepono. Nang bumisita siya sa kanila, siya ay na-sexually assault at ang eksena ay na-record para gamitin sa blackmail. Ayon sa pulisya, siya ay na-rape ng 3 hanggang 24 na high school boys sa bawat pangyayari na tila ginawa lang para sa walang dahilan, para sa saya o sa paghihiganti mula sa isang breakup na nangyari sa loob ng 10 beses. Kasama ang hindi bababa sa 44 na mga lalaki na sangkot sa 11 buwan, iniutos sa babae na dalhin ang kanyang 13 anyos na kapatid at 16 na anyos na pinsan sa Miriam, kung saan ang pinsan ay na-assault. Ayon sa orihinal na ulat ng pulisya, sinabi na ang mas batang kapatid ay na-sexually assault din, ngunit maaaring itong physical assault lamang. Inakusahan din ang mga lalaki ng panggagahasa sa 2 pang ibang mga babae. Sila ay umano nangungutong ng pera mula sa kanilang mga biktima. Nang unang iulat ang kaso noong December 7, 2004, nagsimulang mag-post ang mga netizen na nagpapahayag ng kanilang kritisismo sa kalagayan ng edukasyon at nagsasabi na ang mga salarin ay dapat na mabigyan ng matinding parusa. Naglabas ng ulat noong 8 ng Desyembre na sa gitna ng 44 na mga salarin, 3 lamang ang inakusahan ng arrest warrant na siyang ikinagalit ng mga netizen. Matapos iulat ng tiyahin sa pulisya ang panggagahasa sa mga biktima, 3 sa mga lalaki ang naaresto. Matapos ang mga protesta mula sa mga biktima at publiko,
Nadagdagan pa ng 9 na mag-aaral ang inaresto at 29 ang walang detensyon. Ang mga pamilya ng mga salarin ay nagbanta sa mga biktima. Inuunawa sila na dapat mag-ingat mula ngayon at huwag na huwag magsusumbong sa kanilang mga anak sa pulisya. Sa isang panayam sa telebisyon, isang magulang ng isa sa mga salarin ay nagsabing, "Bakit nating dapat damdamin ang pamilya ng biktima? Bakit hindi ninyo isinasaalang-alang ang aming paghihirap? Sino ba ang makatatanggi sa tukso kapag ang mga babae ay sumusubok na mangakit ng mga lalaki? Dapat tinuruan nila ang kanilang mga anak kung paano magpakatino upang maiwasan itong uri ng aksidente." Iniulat na isang babae ay tumigil sa pag-aaral matapos ang paulit-ulit na pagbisita mula sa mga magulang ng mga salarin. Isang kontrobersiya ang sumiklab hinggil sa mga alegasyon na inabuso ng pulisya ang mga biktima na nagbunga ng isang candlelight vigil mula sa 115 na nagprotesta. Hiling ng mga biktima na tanungin sila ng isang babaeng pulis, ngunit ito ay hindi pinansin. May isang pulis na alegadong nagsabi sa mga biktima, "Sinubukan niyo bang engganyohin ang mga lalaki? Sinira niyo ang reputasyon ng Meriang." Ang mga lalaki na magiging mga lider ng lungsod sa hinaharap ay ngayon ay lahat na aresto dahil sa inyo. Anong plano nyo? Nagliktin ang pulisya ng sapat na impormasyon sa media para matukoy ang mga biktima. Gayon din, ipinaalam sa mga biktima na itukoy ang mga suspect sa pamamagitan ng pagtitig sa muka, hindi sa pamamagitan ng isang one-way mirror, at tinanong pa ng pulis, ipinasok ba ito o hindi? Ang isa sa mga biktima ay kinailangan dalhin sa ospital para sa psychiatric treatment matapos ang karanasang ito. Noong Agosto 2007, hinatulan ng Seoul High Court ang mga pulis ng Meriang patungkol sa katiwalian sa pag-aalaga sa mga biktima at iniutos sa kanila na bayaran ng kabuoang 50 million won ang 2 biktima at ang kanilang pamilya. Inuphold ito ng Supreme Court ng South Korea noong Hunyo 2008 na nagtakda ng kabuoang kompensasyon na 70 million won. Inihatid ng mga prosecutor ang karamihan sa mga akusado sa juvenile court o ibinasura ang mga kaso. Ang 10 iba ay opisyal na inakusahan ng group sexual assault at ang mga prosecutor ay humiling ng 2 hanggang 4 na taon na pagkakakulong na may 3 taon na stay of execution. Dahil sa bata pa ang mga salarin at ang ilan ay nakapag-college na o na-hire na sa trabaho, tinanggihan ng mga hukom ang mga alegasyon laban sa 10 ito at ipinadala sila sa juvenile court. Isang factor sa desisyong ito ay ang ama ng isa sa mga biktima na pumayag na kasunduan sa ilang mga salarin upang humingi ng kaawaan pagkatanggap ng malaking halaga ng pera. Ang ama ay isang alkoholiko na hiwalay sa ina ng biktima. 3 taon na ang nakaraan dahil sa pang-aabuso sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit itinaguyod pa rin ang parental rights sa kanyang anak at napilitan ang biktima na tanggapin ang kasunduan. Sa huli, 5 mga suspect lamang ang ipinadala sa isang juvenile detention center at wala sa kanila ang nahatulan ng kriminal na mga alegasyon. Noong 2012, lumitaw na ang kaibigan na babae ng isa sa mga salarin ay naging isang pulis. Ano ang inyong opinyon sa kaso ng The Meriang Gang Rape? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam!